Alam niyo mga ka-hunters, mga kababayan, ano, pirmahan man o hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos itong panukalang batas na palawigin ang termino ng barangay SK members, abay tuloy na tuloy pa rin ang ating eleksyon. At hindi lang naman yun ang dapat din natin tinatalakay dito. No? Kung ano ba talaga yung magagawa, no? Kung ano ba talaga yung agenda ng mga mananalo ulit or mga bagong mananalo. Yan po ang ating dapat ding pag-usapan ngayon. Balikan lang natin yung update. No? Sabi nga ng COMELEC ay tuloy na tuloy pa rin yung kanilang paghahanda. Naiurong lang dito yung schedule ng pagrehistro or yung voters registration. No? Dating yung unang schedule ay July 1 to 11 na iuurong na sa October, no? Natatagal ng July next year 2026. So mahaba-haba pong paghahanda yan. No? At patiyak na darami yung mga bagong botante, no? Mga kabataan at yung mga yung matatanda na yung mga elderly na di pa nakakaboto. Meron pong ganun yun. At marami kasi nagkaka-interest na bumoto ngayon kasi nga mainit na usapin ito yun. At tiyak na dadami din. Siyempre, yung pondo or yung inaasahang pondo ng COMELEC dito. Sabi nga nila, sabi nga no, ni Chairman Garcia na hindi naman sila pwedeng basta na lang huminto sa kanilang trabaho kasi nga paano kung ganito na lang, no? Sabi niya, pirmahan man o hindi ni PBBM yan, matutuloy pa rin ang eleksyon. No? Maaring itong December 1. Kasi nga kung yan po ay sa tingin niya na ititigil na no, or i-adjust, ay dapat yung pagbili ng mga kagamitan sa eleksyon ay totally ititigil nila yan. Kasi mag-a-adjust sila. No? So, meron pa rin palatandaan or alam si Chairman Garcia ng COMELEC na may posibilidad na talaga na ituloy itong halalan, no? BSK isa December 1, 2025. At sabi niya pa nga ay well, no? Kung pirmahan man yan kahit pirmahan man yan ni PBBM, tiyak mayroon pa rin pupunta sa COMELEC, no? Alam niyo na kung tinutukoy kung sino, maaaring si Atty. Macalintal, no? Kung naalala niyo nga din yung Macalintal versus COMELEC dati, di ba? No? So, buhay pa rin usapin tungkol kasi diyan sa unconstitutional na law na yan, no? Katulad itong ipinasang batas ngayon, yung current na inaantay na pirmahan ni Presidente PBBM ay sinasabi pa din na unconstitutional. Kasi nga yung unang pinirmahan ni PBBM na barangay law ay ayun yung unang batas na kanyang pinirmahan simula nung siya inahalal, no? At na-declare nga po itong unconstitutional. At kung pipirmahan niya ulit ito, maaaring ma-declare pa rin na unconstitutional. No, pero sabi nga ni Senador Chis Escudero ay sa kanyang pagkaunawa ay maaari, no? Hindi sinabing tiyak, hindi 100%. Sabi ni Chis ay maaaring sabihin ng Court Supreme na or payagan kasi bukod sa binago nila yung term, no? Yung fixed term, ginawang 4 years at pinospone pa nila, no? So, hindi lang sa pinospone, may binago silang term kaya pwedeng payagan ng Court Supreme ito. No, hindi kagaya nung 2022 na pinospone lang nila. Sabi nga ng Court Supreme, bakit pinopospone yung mga barangay election? Lagi na lang barangay, no? Nagkakaroon kasi ng alam niyo kasi ang dahilan niya, no? Pero kasi mga sariling interest na tinatawag, kung kasi yan sabihin nating konsiderasyon
no, ng mga kongreso, tumatakbo sa kongreso or political consideration, maaaring ganun, no? Wag po ninyong bibigyan ng masamang ko, no? Maaaring ganun. Kasi binabago eh. Kung tutusin, hindi naman dapat lang baguhin niya. Kasi yun na yun eh. Tuloy-tuloy na dapat yun, no? Hindi mo naman din masisi yung mga barangay officials, mga kagawad na magreklamo. Kasi nga, yung naigurong yan, naging 2 years lang. Masyado umiksi yung kanilang terms. Naging abnormal, no? Hindi normal. 2 years eh. Imbis na 3 years. Umiksi. No? So, sa loob ng 2 years na yan, maaaring kulang. Kung titignan natin, kulang ang 2 years. Kung titignan din naman natin yung mga dati na nakaupo, ang haba-haba na ng kanilang mga naging terms. At kung sila pa ay magiging manalo, another 12 years sa maximum kasi tatlong terms, no? For 8, 12. 4 years times 3. Di ba? O mamamaximize nila ang kanilang pag-upo kung sila ay maganda naman yung kanilang ginagawa or yung maganda ang kanilang pamamalakad sa kanilang barangay. So, no problem. Di ba? Ayan lang naman yung ating mga tinitignan dito at doon naman sa mga dapat ding pag-usapan, no? Dapat ding yung mga SK na tatakbo sa barangay, no? Yung SK members. So, kayo naman, no? Panawagan lang. Gusto ko lang din magbigay ng mensahe. Kasi dapat ninyong alalahanin na yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, no? Na nasa kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. No? So kayo, dapat ninyong isa-isip na kabataan na takbo kayo dyan, alam ninyo yung inyong purpose. Kung halimbawa kayo ay mananalo. No? Hindi interest ng ng pansarili. Kasi public service yan, tandaan ninyo. Kahit kayo mga nakaupo na sa andyan, kahit saan sa kayo ng gobyerno, yung mga hinahalal, no? Public service po yan, hindi po self-service yan. Kaya kayo binoto dyan para kayo magtrabaho para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. No? Nagsimula sa barangayan, diba, yung community para maging buo ang Pilipinas. Dapat maganda. Kahit mayroon man kanya-kanyang mga organisasyon yan, dapat pa din ang layunin ninyo ay sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, hindi yung pansarili. No? Hindi yung isipin nyo lang yung interest ng inyong mga bulsa. No? Kami nga may bulsa eh. May bulsa ako dito, walang pera eh. No? So kayo naman na mailalagay dyan sa mga upuan ninyo, maliit man yan o malaki, dapat alam ninyo ang inyong purpose. Lalong-lalo na dito sinasabi ko sa kabataan yan, mag-umpisa ang pag-asa nga ng bayan. Huwag nyo tularan yung mga dati na nasa tingin nyo. Siyempre, alam nyo yan. No, kay mga SK members na pwedeng mapunta dyan. No? Kasi alam niyo itong mga SK members, kapag halimbawa, mayroong isang nanalong SK members, after ng term sila, qualified agad yan sila sa mga government sangay ng gobyerno na sila magtrabaho. No? Qualified agad silang mag-apply kahit sa mga sangay ng gobyerno. Ayun ang kagandahan doon. So, public service pa rin yan. Mapapaloob pa rin kayo sa ilalim ng gobyerno, no? Paglilingkuran ninyo ang taong bayan, tandaan po ninyo ang taong bayan ang paglilingkuran, hindi ang sarili lamang. O siyempre kasama dyan yung mga sweldo ninyo at kapakinabangan ninyo. Kasama na yun, pero lagi isa sa isip ninyo na kaya kayo kumakandidato kasi meron kayong hangarin sa ikabubuti, ba, ng bawat pamayanan at bawat barangay. Yan po ang ating mensahe ngayon at update. Mga counters, riribigin natin yan. Update natin pag meron, kung pag pinirmahan na yan ng Pangulo. Maaari pa rin may pumunta sa Court Supreme para magpetisyon. Or kung ibebeto niya yan, maaari. Kaya kung ibebeto niya nga yan, ang pupuntahan na niya, siyempre sa December 1 pa rin. Malinaw tayo doon para hindi lang kayo masyadong nalilito sa mga nangyayari. Pirmahan, pwedeng may pumunta doon. Pero may mga nagko-comment kasi na ano naman magagawa ni Atty. Makalintal kung halimbawa nga pirmahan niya. Diba? Yun ang din tanong kung pinirmahan niya. Ano mangyayari? Kaya naman ang tatanungin ko.
para naman yung komento ninyo ay mag-isip kayo bago kayo mag-comment. Kumbaga, siyempre, nagkakaroon na kayo ng mga idea sa mga balita at mga vlog na kagaya nito. Ito naman mga binablog ko, binablog ng iba na mga tungkol sa BSKE na yan. No, update yun sa mga pwedeng mangyari. Kaya ngayon, kayo naman mga mamamayan na nalilito, dapat naiintindihan nyo na rin ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Iwanan kong tanong, ano lang mangyayari pag pinirmahan ito ni PBBM? Ito nga panukalang batas na para palawigin, yung layunin na palawigin ang terms ng mga barangay officials at SK. No? 3 years na naging 4 years, pero dapat yung 3 years ay naging 2 years, naging abnormal dahil sa paurong-urong na yan, postponement na yan. No? Hindi maganda po yung practice na yon sa mga mabatas na kung gusto nyo na lamang baguhin, no? Dapat ginagawa lang yan sa no? Ginagawa yan, dapat yung mga batas na yan ay sa kabubuti ng bawat mamamayan, no? Hindi yung pansariling interest lamang. Diba? So, yung kapangyarihan ay dapat ginagamit sa tamang pamamaraan. No? Yan lang yung akin bilang isang mamamayan. So, iwan kayo ng comment dito. Tapos, pakishare ng ating video para makarating sa mga medyo na hindi pa naguguluhan kung anong pwede mangyari ito sa BSK na ito. Para magkaroon sila ng mga idea sa mga pwedeng mangyari at update. Okay, maraming salamat. Subscribe and share. Asahan ko ang inyong mga comment. Ang huling tanong, ano mangyayari pag pinirmahan na ito anytime? No, basta ang comment dito tuloy-tuloy sa paghahanda, in-adjust lang yung voters registration. Ayan, ang update natin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.